May nagtanong kung may update na raw ang kwento ni Carmila. Ang ginawa ko ay nag-search ako sa inbox ng dearkuyabono@gmail.com at ang nakita ko ay kwento noong 2022. Pamilyar sa akin ang real name ng may-ari ng kwento at hindi ito nabasa noong time na yon sapagkat probably dahil maiksi. At baka wala pang KNBK or SIT noon kaya hindi nabasa. Pamilyar sa akin ang pangalan ng tao ito. Hindi ko alam kung saan ko nakita. Basta pamilyar, kaya ito babasahin natin. Pero tandaan po ninyo, mga kakwento, na it's 3 years ago, October 2022, parang 5 days after ng national election. So, i-consider nyo na lang sa maririnig nyo na hindi updated ang kwento na ito, kundi 3 years ago pa. Pakinggan ang tampok na kwento ng KNBK, kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong sikat na programa. Ako po si Daden, isa po akong pulis na musikero, member po ako ng NCRPO Combo Band. Kamakailan lang po ay tumugtog kami sa TV5 sa programa ni Julius and Tintin, dated October 18, 2022. Kami din po yung nag-viral na tumugtog sa rally sa kantang Nosy Balasi. Kung paano ko narating ang kinaroroonan ko ngayon, mamaya malalaman po ninyo. Sumulat din po ako dahil alam ko na ang kwento ng buhay ko ay magbibigay ng inspirasyon sa mga kagaya kong galing sa hirap. Grade 6 po ako nung unang napakinggan ko ang inyong programa sa radyo at halos linggo-linggo, ito po ang paborito naming pinapakinggan ng pamilya ko sa aming bahay kubo gamit ang radyo na debaterya na ang pangalan ay Maclean. Dahil nung panahon na yon ay wala pa po kaming kuryente. Oo, Kuya Bono, nung panahon na yon ay kasing hirap din kami ng daga. Kaya mula noon sinabi ko sa sarili ko na balang araw, aahon din kami sa kahirapan. Anim po kaming lahat na magkakapatid. Sila ay sina Kuya Richmond, Kuya Chris, Kuya Lawrence, Ate Ellie Rose at Ate Rizlin at ako po ang bunso. Sabi po ng aking nanang na menopause na daw siya noong pinaglihin niya ako, kaya menopausal baby daw ako. Kaya noon po pag may mga nasira ako ng mga gamit sa bahay at ng mga kapitbahay, ganito ang laging sinasabi sa akin. Ay, sumruman atak kinamenopause man nga ubeng. Kuya Bono, hindi ko po alam kung bakit ako ganun nung bata ako. Mahilig ako magkalikot ng mga bagay-bagay gaya ng radyo na sira. Susubukan kong ilagay ang ibang piyesa niya sa ibang radyo o kaya sa ibang bagay. Naalala ko pa, mula elementarya hanggang high school, lagi po akong call parents. Every school year, pinapatawag ang nanay ko dahil sa kakulitan ko. Noong elementary pa po ako ay nasa honor roll ako. Madali ko lang pong maunawaan ang mga lessons noon at kasali pa nga ako madalas sa mga extracurricular activities. Sa GMRC lang talaga ako mababa dahil sa kalokohan ko. At nung grade 4 na ako, madalas late na akong pumasok dahil naghahanap muna ako ng spider bago pumasok. Pag may nahanap akong gagamba, ibibenta ko sa classmate ko ng 5 piso ang isa. E di ayun, may baon na ako. Nung panahon na yun kasi Kuya Bono ay piso lang ang baon ko sa school. May mabibili na ako noon na Milo bar na 4 na piraso o kaya Mikmik. At nung grade 5 na ako, ay may crush na ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Shane. At doon ko nakita at naramdaman kung gaano kahirap ang maging mahirap. Dahil kapartner ko lagi si Shane sa sayaw kapag may programa sa school o di kaya may contest ng sayaw. Mabango si Shane, Kuya Bono, at ang ganda lagi ng damit niya samantalang ako'y amoy pawis at luma ang mga damit.
Kaya noon, Kuya Bono, pinagbutihan ko na lang ang pag-aaral ko. Lagi na ako nagre-review gamit ang lampara na digaas para mapansin ako ni Shane. At syempre, nagpatuloy na rin ako para hindi nakakahiyang masabihan na nagkakakrush na ako pero potso pa naman ako. Noong grade 6 na kami, magkaklase pa rin kami ni Shane, Kuya Bono, pero hindi ko pa din masabi ang nararamdaman ko sa kanya dahil alangan nga ako sa kanya. May kaya sila samantalang ako'y mahirap lang. Sa ibang bagay na lang talaga ako nakakagawa ng puntos noon gaya ng pagkanta sa klase. That time, ang source lang ng music na meron ako ay ang pakikinig sa FM radio station. At panahon noon ng mga boy bands gaya ng Backstreet Boys, Westlife at iba pa. Minsan pinakanta ko sa klase, sabi ko noon bago ako kumanta, "Shane, para sa'yo to." Tapos kinanta ko para sa kanya ang Queen of My Heart ng Westlife. Kaya lang mula noon ay nahihiya na akong lumapit kay Shane. Kaya nang matapos kami ng elementarya, Kuya Bono, 2 araw bago ang graduation, umamin ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya noon ay, "Shane, pasensya ka na at mahirap lang ako, pero sa puso ko ikaw ang reyna." Sinagot niya ako ng ganito, "Nunca te olvidare." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng salitang yun noon. Kaya lang ramdam ko yung emosyon at pumikit pa nga siya. At ewan ko kung bakit parang naging automatic na hudyat yon para haggan ko siya. At hinagkan ko nga. Kaya yun na, noon ay nalasab ko na ang tamis ng unang halik. So here we stand in our secret place with the sound of the crowd so far away. Naging maligaya ako simula noon, Kuya Bono. Naging inspirado ako sa bawat araw na may pasok. Excited ako lagi na gagayak para papasok sa eskwela. Kaya lang, saglit lang pala ang ligaya na yon dahil nung graduation namin sa elementary noong 2003, yun na rin pala ang araw na maghihiwalay kami. Si Shane kasi ay nag-enroll sa private school sa bayan samantalang ako ay sa public lang. Ang public school na yon ay 5 kilometro ang layo mula sa bahay namin. Oo, Kuya Bono, naglalakad lang ako para pumasok sa eskwela. Noong panahon na yon ay tumaas na rin kahit papano ang baon ko. Naging 5 piso bawat araw na. Minsan pa nga hindi ko nagagastos dahil may kinikita ko sa mga classmate ko na nagpapagawa ng assignment o kaya yung mga pinapakopya ko sa exam. May bayad yun. Noong first year ako sa high school, wala pa rin akong crush sa klase. Noong second year naman, eto na yung panahon, Kuya Bono, na medyo nababarkada na ako. At sa panahon na to, kasikatan ng mga banda sa amin lalo na kapag may kasal. Sa panahon na ito, gustong-gusto ko nang sumama sa mga banda pero ayaw akong payagan ng pamilya ko dahil sabi nila, wala daw ako mapapala doon. Magiging addict lang daw ako. Kaya ayun, wala akong nagawa kundi sumunod sa gusto ng magulang ko. At sa classroom ko na lang na ipapakita ang pagkanta ko. Ang aking mga classmates at teacher ang nagiging audience ko. What do you say? Any with my love, this life never seems so alive. Noong third year na ako sa high school, Kuya Bono, madami na akong sinalihang sayaw, kanta, pati sports, maging sa quiz bee pag may intramurals. Favorite subject ko kasi ang science, English at history. Sa school po namin noon ay may mga nagkaka-crush din sa akin pero wala akong naligawan sa kanila. Isa lang kasi ang crush ko noon, si Noemi, kaso siya na yata ang pinaka masungit na babae sa campus noon. Asar na asar lagi yan kapag nakikita ako araw-araw. Lalo na kapag hawak ko ang gitara ng tropa ko kasi alam niyang susundan ko siya, gigitarahan, kakantahan ng Crazy for You. Bibilis ka agad ang lakad niya papasok sa classroom nila. Oo, Kuya Bono, wala akong naging girlfriend doon sa campus namin pero minsang fiesta sa bayan namin sa Tuwao, Cagayan.
may disco night, lagi yun, at may dance contest pa. Sa dance contest na yon, nung third year na ako ay may nakilala ako na babae na taga Tuaw East. Itago na lang natin siya sa pangalang Carmila. Pag may dance contest, lagi ko din siya nakakausap at sa gabi na yun, Kuya Bono, habang lahat ay busy na nagsasayawan, hinatak ako ni Carmila sa isang silid malapit sa gym. Ang sabi niya, manhid daw ba ako? At siniil niya ako ng halik. At ako naman, Kuya Bono, ay lalaki lang, so anong gagawin ko? Di sinagpang ko na. May nangyari sa amin, Kuya Bono, at parehas kaming first time sa ginawa namin, kaso nung malapit na akong labasan ay may dumating na tanod malapit sa spot namin, kaya dali-dali kaming bumalik sa disco. Pagkatapos ng event na yon ay umuwi akong happy kasi nanalo na nga kami sa dance contest na binyagan pa ako. Kaso nga lang, Kuya Bono, nung panahon na to, wala pa akong pambili ng cellphone, kaya di ko din nakuha ang number ni Carmila para sana makumusta man lang siya. In short, Kuya Bono, kapag may dance contest lang kami nagkikita ni Carmila. At nung 4th year high school na ako, Kuya Bono, dito na ako muntik na hindi makagraduate dahil nabarkada na ako sa mga transferee. Yung school kasi namin ay tapunan na mga kick out mula sa ibang schools. Nabarkada ako sa kanila. Nung una, maayos sila dahil binibigyan ako ng mga pinaglumaan nilang damit na pang nu metal at pang hip hop. Basta gawin ko lang ang assignments nila at pakopyahin ko sila. Pero dinagdagal, Kuya Bono, sabi sa akin, Daden, gusto mo bang kumita ng malaki? Magbenta tayo ng weeds. Yes, Kuya Bono, naging pusher ako ng marijuana noon at nasangkot na rin sa iba't ibang trouble. Kaya sabi ng guro ko noon, sinira ko daw ang imahe ko, wala na daw akong future. Natakot kami ng mga tropa ko nung araw na yun na may nagpuntang pulis sa school namin dahil nahulihan ng marijuana ang isang estudyante. Ang palusot ko naman noon, yung sa akin po, papaya lang po yun. Mabuti na lang at pinagbigyan pa rin kami at winarningan lang, kaya kaming magtotropa ay nakapagtapos pa rin ng high school. Noong bakasyon pagkatapos ng graduation sa high school, lahat ng kaya kong gawin ay ginawa ko para magkapera para sa pag-aaral ko sa college. Lumulusong ako sa bukid, nag-helper ako sa kuya kong karpentero, nangangalakan ako ng bote. Noong time na to, may mga trabaho na din mga kapatid ko pero napupunta lang sa pambayad ng mga utang ang mga sweldo nila. Ang mga utang nung nag-aaral pa sila. Nagsabay kasi ang Kuya Lawrence ko at ang Ate Ellie Rose ko na nag-college.
sabay din sila graduate at ang pag-aaral nga po nila ay pinapangutang lang. Ang sabi nga noon ng mga taga sa amin, paaral-aral pa daw kami wala namang kaming ibubuga. Ibig sabihin wala kaming pera. Parang sinasabi nila na ang mga may pera lang ang may karapatang magpatapos ng anak sa kolehiyo. Kaya bilib ako sa magulang ko, Kuya Bono, dahil gaano man kahirap, ginapang nila kami para makapag-aral. Kaya naman nung may trabaho na ang mga utol ko, sila ang nagbayad ng mga utang. At nung nalaman ko na makakapag-aral din pala ako sa college, lumundag talaga ako sa tuwa. Ito na din, Kuya Bono, yung panahon na talagang nag-aral na ako ng mabuti. Madalas ako mag-top ng exam noon at dahil college na, Kuya Bono, madalas ay may mga free time. Pag may araw na walang pasok, Kuya Bono, lumulusong ako sa bukid, imbes na mag-review. May time noon na napapaluha ako sa awa ko sa sarili ko, pero ang sabi ko na lang, balang araw makakawala din ako sa kahirapan. May mga panahon pa noon, Kuya Bono, na pag may mga got talent, doble kayod ako. Lulusong muna ako sa bukid o kaya magbilad ng mais, tapos sa gabi naman, pupunta ako sa bayan para mag-practice kami ng sayaw ng mga kagrupo ko. Sayang din kasi ang premyo kapag nanalo. Lagi noon, Kuya Bono, 2 ang entry ko sa contest. Kasali ako sa sayaw, kasali din ako sa singing contest. Nakikipractice lang ako noon kina Uncle Rudy kasi sila ang may sound system. Ang piyesa ko noon, Kuya Bono, ay yung You Needed Me ng Boyzone. Sa sayaw naman ay Jabawokis. Kahit sa school din namin, Kuya Bono, sumasayaw at kumakanta din talaga ako. Kaya kahit papano noon ay sumikat ako sa school namin at may niligawan ako. Confident ako noon na magkaka-girlfriend ako kasi kahit papano nga ay sikat na ako, kaso nakita niya akong nagbibilad ng mais malapit sa school, kaya yun, binasted ako. Dahil doon ay nag-focus na lang ulit ako sa pag-aaral ko. 4th year college na ako nung muli akong magmahal. Ang babaeng yon ay tawagin na lang nating Melanie. Nakilala ko si Melanie sa isang Bible study sa church namin. Hindi po ako Katoliko, Kuya Bono. Ako po ay Krusado. Ang simbahan po namin ay Crusaders of the Divine Church. At doon ko nakilala si Melanie. Si Melanie ay isang mabait at napaka-inosente. Para siyang babasaging baso. Sabi ko sa kanya nung unang meet pa lang namin, "Miss, meron akong gagawing tula para sa'yo." "Ano yun?" tanong niya. Ganito. "If I could say I love you, I should have said it many times, but I don't want you to know because I know you don't seem to mind. I tried myself to forget you, but my heart doesn't want to follow. The more I tried to forget you, the more my heart says, I love you." Alam mo ang sagot niya, Kuya Bono? Ang kumat maawatan? Ngayong kaslan sam iti sawin na. Ang sabi niya sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, hindi naman daw niya naintindihan pero parang matamis daw pakinggan. Noong panahon na to, Kuya Bono, medyo gago-gago pa ako. Kasi napapatrouble pa din ako, pero nung nakilala ko si Melanie, nagbago ako. Mas natuto din ako matakot sa Ama at madalas na din ako sumama noon sa Bible study sa simbahan. Naging masaya ang bawat araw na kasama ko siya kahit paminsan-minsan lang kami nagkikita. Noong malapit na akong graduate sa college, Kuya Bono, nagkaroon ng gathering sa church namin, so pumunta kami ng classmate ko. At para makita ko din si Melanie, taga downstream kasi siya kaya LDR kami.
kasi taga-Tuaw nga ako. At nung malapit na kami sa venue nung gathering na yon, nabangga ang motor namin ng pickup. Mabuti na lang naka-helmet ako. Tumilapon ako sa gutter ng daan. Wasak-wasak ang motor ko, Kuya Bono. Totoo pala yung sinasabi nila na kapag malapit ka nang gagraduate, malapit ka rin sa disgrasya. Noon mas lalong lumakas ang paniniwala ko sa Diyos, Kuya Bono. At dumating na nga ang araw ng graduation. Hindi pa ako nakapag-cum laude, Kuya Bono, dahil mababa po ang grades ko sa theology. Sa Catholic school po kasi ako nag-aral, pero at least graduate na. Makakatulong na ako sa mga magulang ko. No graduation ko, Kuya Bono, first time ko maghanda sa buong buhay ko dahil kahit birthday ko noon, walang handa. Magkatay lang kami dati ng manok, okay na. Sa graduation ko, hindi nakapunta si Melanie. Kaya medyo nalungkot ako. After ng graduation, Kuya Bono, nag-apply muna ako na crew sa McDo dyan sa Tugigaraw. Then, nag-enroll din ng law sa CSU Caritan. Kaya lang sobrang hirap pala mag-aral ng law lalo na kapag hindi ka full-time student at hindi ka sobrang talino. Bale pag-out ko noon sa McDo, tsaka pala ako papasok sa law school. Kaso hindi ko rin natapos ang law, Kuya Bono, kasi wala akong pambayad ng matrikula. Pero okay lang dahil kahit hindi na ako nag-review noon sa board exam ng criminology ay pumasa pa rin ako. Pumasa ako noong 2012, Kuya Bono, at eto din yung time na inuwi ko sa bahay si Melanie para ipakilala sa pamilya ko, pero pinalayas siya ng nanay ko. Ang sabi sa akin ni nanay, "Hang kapay mabaling nga agnobya at awan pa'y trabahom. Anyan ipakad mo kanya na ngay, talatag mo." Sa sobrang hiya ko kay Melanie noon, Kuya Bono, hinatid ko na lang siya. Hinagkan at nagpaalam sa kanya. Ang sabi ko noon, break muna tayo saglit pero babalikan kita after 5 years pag may trabaho na ako. Pinagpili kasi ako ni nanay noon. Mamili ka, dadeng, ako o yung nobya mo. Siyempre wala akong nagawa kundi sumunod muna sa nanay ko. Hindi naging madali ang naging epekto ng paghihiwalay namin ni Melanie, Kuya Bono. Kaya ang ginawa ko noon, nag-out na ako sa McDo, umuwi ako sa amin, tumulong sa bukid, in preparation na din sa pag-a-apply ko sa PNP. Nakadalawang beses akong nag-apply sa Cagayan pero hindi ako pinalad. 2011 to 2013. Ito yata ang pinakapangit na taon ng buhay ko. Wala nang ang love life, nakadalawang bagsak pa sa pag-a-apply sa PNP. Parang ayoko nang magpulis noon, Kuya Bono, parang mas gusto ko na lang magbanda. Mabuti na lang at yung ate ko noon na dito na sa Maynila nagtatrabaho bilang guro, sabi niya subukan ko kaya mag-apply dito sa Maynila at sinubukan ko nga. Nag-apply ako sa NCRPO Camp Bagong Diwa at natuwa ako kasi natanggap naman yung folder ko, Kuya Bono. Nasa akin ang itsura ng totoong pulis noon. Negro, parang hindi tatablan ng bala. Yung agility test, mani-mani na lang yun. Dahil kuliglig nga hinahabol ko, yun pa kayang takbo-takbo at sit-ups at pull-ups lang. Sumunod naman na pagsubok ay ang neuro. Ito ang pinaka nakakakaba na parte dahil kapag bagsak ka, wala na. Hindi ka na talaga matatanggap sa PNP. Pero sa awa ng ama, Kuya Bono, ay pumasa naman ako. Pero hindi ganoon kadali ang lahat dahil kailangang araw-araw kayo magre-report noon sa kampo kasi once na sa formation, wala kang pangalan, wala na. At dito pa lang, sinasanay na ang disiplina.
Kuya Bono, sa panahon na ito, 100 pesos lang ang baon ko dahil ang pamasahe sa tren mula Espanya hanggang Bikutan ay 25 pesos lang. Kaya noon kapag oras ng lunch break ng mga aplikante, nakikitabi ako sa mga alam kong rich kid kasi hindi nila inuubos yung pagkain nila. Yung tira-tira nila, kinakain ko. Ayun, I survived, Kuya Bono. Hanggang sa sumapit na nga ang medical and then take oath. Eto na, Kuya Bono, 2014 tinawag na ang pangalan ko sa papasok sa training school. Lubos ang naging pasasalamat ko noon sa ama at sa aking mga magulang. Sa training naman, mahirap. Matutulog ka ng 10 oras ng gabi, magigising ka ng maaga, tatakbo ulit. At kung ano-ano pang mga pagsubok na hindi ko nalang babanggitin. Basta kapag mas makulit, mas hihirap ang buhay mo sa training. At nung sa wakas ay graduate na kami sa training, Kuya Bono, sinubukan ko ng balikan si Melanie gaya ng pangako ko. Kaya lang, ang sabi niya sa akin, "Sorry, Dadin, kami na ni Jay." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Si Jay ay isa din sa barkada ko. Hindi ko rin naman sila masisi kung naging sila. Ganon talaga siguro, may mga ginugusto tayo na hindi natin nakukuha. Noong ganap na akong pulis, Kuya Bono, nag-focus ako sa pamilya ko muna. Unang pinagawa ko ay ang bahay namin, so hindi na siya bahay kubo, semento na. At nung golden wedding anniversary ng nanay at tatay ko, sinagot ko ang pagpapakasal ulit nila, ang granding kasal na may pabanda pa at madaming dumalo. Noong 2017, Kuya Bono, nag-decide ako na mag-move on at may nakilala ako sa Facebook na babae na minahal ko pero hindi pala siya totoo. Poser pala, Kuya Bono, at isang pulis ang nagawa niyang paikutin. May mga picture siya, mga video sa Facebook niya pero kapag video call, wala siyang signal. Yun pala, poser lang. Isang taon din niya akong naloko, Kuya Bono. Kaya nung nalaman ko na poser pala siya, dahil parang nakakantsawan ko ang sarili ko, ay nagloko din ako. Dito roon sa duty ko sa Sampaloc, Manila, basta naka-uniforme, madaming babae, magsasawa ka. Oo, nagloko talaga ako. Alam nyo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Kaya lang, natauhan lang ako bigla nung may isang araw habang ako ay nagpapatrolya sa kahabaan ng Altura Bridge ay may humihingi ng tulong sa kabilang panig. Tumalon yung dalawang armadong kalalakihan sa island ng daan at pinaputukan din kami. Wala akong magawa kundi gumanti ng putok. Sa pool sa dibdib yung mama. Oo, Kuya Bono, nakapatay ako pero hindi ko yun kagustuhan kundi tawag lang ng tungkulin. Mga 4 na buwan din ako noon na mahirap makarecover sa nangyari. At sa mga panahon na yon ay hindi ko inaasahan na ibibigay na pala sa akin ng ama ang isang babae na papawi sa lahat ng kalungkutan ko sa buhay
sa katauhan ni Jaisel. Siya ay tropa ni Princess na tropa ko din dito sa Sampaloc. Pinakilala niya sa akin noon si Jaisel. Naging matalik na magkaibigan muna kami ni Jaisel hanggang sa kwento ko na din sa kanya yung tungkol sa pagkakaloko sa akin ng poser. At madalas ay kino-comfort ako ni Jaisel. Hanggang sa naging lumalim na ang relasyon namin, higit na sa magkaibigan, at unti-unti sa kanya ko na ibibigay ang pagmamahal ko, Kuya Bono, at nagbunga ang aming pagmamahalan. April 20, 2019, isinilang ni Jaisel ang aming panganay na tinawag ko sa palayaw na Slash, hango sa gitarista ng Guns N' Roses. Noong September 2, 2020 naman ay ikinasal kami sa huwes ni Jaisel. Kuya Bono, wala akong masasabi sa pagmamahal na ibinibigay sa akin ng asawa ko at ng pamilya niya. Maswerte ako sa kanya, busog na busog ako sa alaga niya, alaga at pagmamahal. Kaya to my Jaisel, ito ang lyrics ng song na alay ko sa'yo. Better than I was, more than I am. All of that happened by taking your hand. Who I am now is who I wanted to be. Better than ever, stronger than ever, happy and free. Noong 2021, Kuya Bono, ay nagkaroon ng audition ng NCRPO para sa bubuuin nilang banda at isa ako sa mga maswerte na pumasa sa kanilang audition. Kaya sa ngayon po ay dito po ako dumuduty sa Camp Bagong Diwa bilang singer-guitarist ng NCRPO Combo Band. Mababait po lahat at pamilya ang turingan ng bawat isa sa amin sa banda. Sa ngayon mga kakwento ay masaya na po ako dahil kung noon ay pinagbabawalan ako ng pamilya ko sa banda, ngayon ay natutuwa na sila kapag nakikita nila ako sa social media na nagpo-perform. Meron po akong YouTube channel, Aldrich Aglawa. May mga video songs po ako dyan at palike na din po ang aming FB page na NCRPO Combo Band. Mabuhay po kayo at mabuhay din po ang PNP. Life is beautiful. Yan po muna ang unang bahagi ng kwento ng buhay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Daden. So Aldrich, pasensya na kung ngayon lang nabasa ang iyong kwento na 3 years ago pa pala. At sa mga gusto siguro ng update ng kanyang kwento, nasabi niya meron siyang YouTube channel at ang kanyang Facebook o Facebook ng kanilang banda. Siguro mag-comment na lang kayo sa kanyang YouTube channel at o kaya manood kayo ng mga videos niya, maaari makakuha kayo ng update kung ano nang nangyari sa kanya after 3 years ng kanyang kwento. So Aldrich, congratulations sa tagumpay. Isa kang halimbawa talaga ng mula sa hirap at umangat. At siguradong naging inspirasyon sa lahat ang iyong kwento. Maraming salamat sa iyo. At sa ating mga shoutout mula sa kwento pa ni Joe dito sa KNBK. Honey Gem, salamat kuya, katatapos ko lang part 2 ng kwento ni Janet. Ayun, may bago na naman, maraming salamat, sabi naman ni Eliza Joy Etang. Novi Taginay, ipaliwanag mo sa anak mo kung bakit mo hihiwalayan ang papa nila, parang araw ay maintindihan din nila. Ngayon, baka bini-brainwash lang sila dahil wala ka sa kanilang feeling, sabi ni Novi Taginay. Payo ito kay Jo. Salamat Jo din sa pagkikinig. Ang babasahin na lang natin yung mga shout out.
Nakikinig na habang nagluluto ng agahan dito sa Israel, sabi ni Glenda Balog. Nahuli ako, Kuya Bal, listening here in Hong Kong while working po. It's Mylene Alonzo. Jane Samson, nasa 1556 pa lang ako, may comment na walang hiya talaga ang mga pangalang Johnny. Jane Samson. Ang kwento ni Jane Samson sa DKB ay isa sa mga may pinakamaraming views. Tama ba? Si Jane Samson ba yung si ano? Sana tama ako. Hay nako, hindi ko na tinapos kahit gaano pa ako ka-addict makinig sa story mo, Kuya Bono. Parang pati ako may stress sa kwento na to. Saurya Bangayan. May ganun talaga. May mga tao talagang mahina sa stress. Isa ako dyan. Anyway, Jennifer Pasqua. Pasyat, Kuya Bono. Sisimulan ko na isulat yung kwento ko na sana matapos ko. Ano pa, updated email nyo, Kuya Bono? Maghapon ako nakikinig habang nagluluto o linis. Jen here listening from Malaysia. Dear Kuya Bono at gmail.com. Safe yon. Doon nyo i-send ang inyong mga kwento. Actually, bawat channel meron kanya-kanyang email ad. Kaya lang, ang ating main email ay ang dearkuyabono@gmail.com. Doon kayo mag-send ng inyong mga kwento para marami actually mga naligaw na kwento eh. Unti-unti nating nahahanap sila. Pero if you send your stories to dearkuyabono@gmail.com ay safe ang inyong mga kwento. Pasensya na sa aking hair. Huwag nyo lang pansinin. Nagmayat nga gilitin yung asawa niya, sabi ni Honeybee Kamit. Relate, sabi ni Jane Jandi Saban. Yung kwento ito ni Joe. Cheater is always a cheater, sender. Mag-focus ka na lang sa mga anak mo, sabi naman ni Jeneline Mangulad. And sa isang beses na sinaktan, pinagbuhatan kayo ng kamay ng mga asawa nyo, bitaw agad. Ang dami ng maling ginawa ng asawa mo, bakit binabalik-balikan mo pa rin? Sakit sa dibdib habang pinapakinggan ko ang kwento. Parang gusto kong palakulin yung asawa mo. Miss Christine, 27. Kumusta po, Kuya Bon? Listening here in Greece, sabi ni Chi. Kaya mo na yung mag-isa, Joe, para sa future ng mga anak mo. Wala nang pag-asa magbago ang asawa mo kasi kung gugustuhin niya talaga, matagal na sana. Laban lang para sa mga anak. Darating din ang panahon na maiintindihan nila kung bakit okay o mas okay nang kayo na lang, hindi kasama ang tatay nilang walang silbi. Sabi ni Ira. Relate much to this story. Thanks God, nalagpasan ko na lahat. Sabi naman ni Aline. Sabi ko nga sa inyo, marami talagang dumadaan sa ganyan. Pagkakamali sa pagpili ng minahal. Pero si Joe kasi ay hindi siyang namili ng lalaking yan, kundi ang kanyang mga magulang. So, part yan ng kalbaryo ng buhay. Pero hindi naman siya ganun ka-regretful, ano? Kasalukuyan ang laban ni Joe at sana Joe ay pagpalain ka ng panalo sa laban na yan. Boss Aim, Sai Sander, bago ang lahat, sana nasa mabuting kalagayan ka ngayon. Tanong ko lang, hindi po ba na-aksyonan ng kapilya nyo ang gaya ng asawa mo na babaero, lasenggo at nananakit? Ayan, mahaba actually ito eh. Ilang beses mo na pinatawad ang asawa mo to the point na nakayang kangang patayin, pagtatangka actually. Hindi ko magets bakit di ka pa sure kung babalikan mo. Sana ipaintindi mo sa anak mo na mas mabuting broken family kayo kaysa buo kayo physically pero hindi naman healthy, mentally, physically, and emotionally healthy dahil nga sa ugali ng asawa mo. Anyway, kahit anong advice sa'yo, mukha namang sarado ang isip mo dahil paulit-ulit mo nga pinapatawad ang gaya niya. Para sa lahat ng kababaihan dito, gaya ni Sander, you deserve what you tolerate. Hindi nyo yan mararanasan kung hindi nyo hinahayaan. Okay? Siguro nga, iba-iba tayo mga babae. Kasi gaya ko, 19 ako, nagpakasal pero inabot ng 3 years na puro sakitan. Puro siya sumbong sa mama niya, panay uwi niya sa bahay ng mama niya. Kahit na may sarili kaming bahay na bigay ng parents ko, mas gusto niya sa mama niya dahil doon malaya siyang
makapag-inom. So ayun, pinili ko ang sarili ko, ipinaintindi ko sa magulang ko na di na sapat pa kami maaayos, di na dapat pa kami maaayos. Soon, Kuya Bon, masishare ko rin ang story ng buhay at pag-ibig ko dito. It's Boss Ames pala to. Meron ka palang ganyang kwento. Akala ko ikaw isang napaka-cheerful lang na tagapakinig. Meron ka palang ganyang pinagdaanan. Naalala ko yung isang kwento dati na talagang hindi naiwan. Ganito rin yung tema. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Kaya lang magaling kasi siyang magkwento. As in, yung sentimiento, yung emosyon na ibahagi niya sa kanyang kwento. Pero nakalimutan ko yung pangalan kasi nga sobrang dami na lang nabasa natin. Ganito rin yung Agos, yun ang kwento. Meron siyang baby pa noon na umiyak nung aalis na siya para mag-abroad. Dumaan siya dun sa bagong araro na lupa na tumana, bangkag sa Ilocano. At tapos umulan pa yata, and then pagdating niya sa highway ay parang sinita yata siya ng pulis, parang ganon. And then umuwi siya. Yes. Ganon din yung asawa, kaya lang medyo may pagka-drug related yata yung kaso ng asawa niya. Maraming ganito na kwento, kaya lang kanya-kanyang diskarte sa paglalahad para mas tangay ang emosyon. Mang Pilong Vlog, wow, nadala ko sa story mo. Iti pangit nga tao ay kaslakin Johnny, nagalasti trato na kanyam, asawa na ka lang, di kanya pagmamay-ari. Okay? While you don't deserve him, let him go. Focus ko na lang muna sa anak mo, kabayan. Laban lang, kabayan. Nakalaya ka na sa buhay mong sobrang hirap at higit sa lahat, sinasaktan ka pa. Mag-ipon ka para sa kinabukasan mo at sa anak mo. Ingat, kabayan. Kaya pasensya na kayo kung hindi natin mababasa yung mga pagpapayo niyo for Joe kasi ang kwento na na-feature dito ngayon ay kwento naman ni Daden. So, shout out lang tayo, ha? Hello, Kuya Bono, Merry Christmas, sabi naman ni Rachel Serrano. Edna Centeno, lahat ng channel ni Kuya Bono, subscriber ako. Lahat ng kwento na papakinggan ko pa. Ulit-ulit pa nga yung iba. Kasi naiisip ko, dito kaya inuulit-ulit ko na yung ibang kwento while waiting sa bago upload. Pero sa lahat ng kwento, dito ako nainis sa sender na ito. Edna Centeno, shout out to you. Josephine Miguel, hi sender. Saan ka dito sa UAE? Baka need mo ng kakwentuhan or just a simple friend. Sorry pero feeling ko ang bigat ng dinadala mo. Baka gusto mo ng taong makikinig sa'yo. Wow. Ganito yung klase ng taong hinahanap ko nung nag-abroad ako for the first time sa Saudi Arabia. Kasi, yung unang bahay, yung unang accommodation ko ay sarili ko yung kwarto at wala akong kakilala. I was hoping na sana merong kabayan na nakakakwentuhan man lang ako. So, Josephine Miguel, for you, Joe. Nandito si Josephine. Grabe, super red flag, sabi naman ni Agnes Ignacio. Nakakalungkot man ang kwento mo, Sander, pakatatag ka na lang. Lagi mo isipin ang mga anak mo. Focus ka sa kanila or naggalam. Nancy Jumampo, shout out to you. Salamat sa comment. Reg Barameda, shout out to you. Ganun din kay Rachel Serrano. Hindi ko na babasahin yung mga ano nyo, ha? Yung mga pagpapayo nyo for Joe. At 101 shared lyrics 8, shout out to you. Princess Jane Salvatierra, shout out to you. Lahat na nanggigigil, lahat sila. Rose Caroline Jose, shout out to you. Sheena May Sabado, shout out to you. And Jerilyn Fajardo, shout out to you. Ganoon din kay Jeffrey Candelario. Shout out and Happy New Year. Jeneline Dawang, shout out to you. Marceline Tabios, shout out to you. Jane Mare Dinggim, halos parehas kayo di istorya ni Tibiag. Yun na nga. And Lady Pub GM, shout out to you. Ganoon din kay Jethaline Galleteres. Ang daming bago dito, ah. Love yourself enough to disappoint other people. Kahit anak mo pa, sabi ni RC4898. Tama, no? Love yourself enough to disappoint other people. Yes. Narclaire Pulido, shout out to you. Mark Tess Baybayan, shout out to you. Ganun din kay Cedric. Mary Jane Gunayon, shout out to you. Melanie Simangan, hi.
Happy New Year. Odette Iskaiser, shout out to you. And Christian Baluang, shout out to you. Ganun din kay Zane Nero. Angela Ligayu, Happy New Year. Princess Mabun, shout out to you. Ganun din kay Rosemary Archuela. And shout out din kay Elaine Grace Modesto. And Evangeline Swanzon, shout out to you. Kath Pomena. Mahirap talaga magbasa dito sa pangalan sa YouTube. Jonalyn De La Cruz, shout out to you. Joan Lopez, shout out. Acel de Guzman. Ang dami kong iyak dito, kuya. Sana huwag mo na lang balikan yung asawa mo, Joe. Isipin mo lang yung mga anak mo. Uncle Lokoy, shout out to you. And also to KD Biduan. And Kuya Bono, parang ganyan yung asawa ko noon. Tapos malas sa pangalawa kasi halos patayin niya ako. Sabi naman ni April Telan Robilios. Justin May Marcos, pakatagtag ka. Ayun, nag-alarm na yung cellphone ng mga kasama ko. Ibig sabihin nun, alas 4 na. Magandang umaga sa inyong lahat. Habang binabasa ko to ay alas 4. So, maraming salamat sa iyo. Daden, Aldrich Aglawa, ano na bang ranko mo? Hindi kita matawag ng kung anong gusto ko sana magsabi ng ng mga position o ranko. Thank you, and I do hope na magbigay ka na lang ng update dyan sa channel mo para sa ganun na itutukan ka, masundan ka ng ating mga kwento. Lahat ng naglaan ng oras sa ating programa, maraming salamat sa inyo at ganun sa iyo, Aldrich. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.